Ito po yung nakakalulang budget. 142 o 147 billion. Itong insertion kasi nabanggit na natin ito sa ibang mga video. Pero ngayon, napakatindi pala ho nito. Hindi biro ito. At ang sinasangkot dito ay mga senador under leadership ni Chis Escudero as Senate President dito sa kasalukuyang budget. In-expose na ho ni Ping Lacson at ni Senator Soto. Katunayan gagawa sila ng investigasyon sa kailang pagbabalik ngayong after SONA. Dahil ito po yung nakakalula. Ang dami ng mahihirap, ang daming lumulubog sa baha, ang daming may sakit. Pagkatapos ito pa ng mga senador ay may ganitong kalaking perang itinatago. Itinatago kasi kasama daw ito sa national budget. Pero hindi alam ng Malacanang, hindi alam ng Department of Budget Management. Paano ito pinalusot ng mga senador? Pakinggan nyo itong paliwanag ni Senator Tito Soto na magsasagawa ng investigasyon. Kusen? Yes, paiimbestigahan talaga natin yan sapagkat talagang baka kung mayroong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi, wala akong naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, katulad yan, sinasabi ng TBM, talaga nandun yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing. Hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na pinagkunan ang media. At siyempre, nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan, iniimbestigahan, tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago mula nung kami Senator na, tinitignan niya yan. Ako naman meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol dyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign At gano'n? Merong nakapagkwento sa amin. So, pine-verify namin. Ngayon lumilitaw talaga na tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP muna, yung NEP budget ng presidente aakyat sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, i-tweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba nagpapalam sa Presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw, ng mga panahon namin, saka ng mga panahon namin, mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Okay lang yan. Yung mga ganun, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat merong program of work na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyan billion-billion ang usapan at hindi niyo nilagay sa budget kundi nilagay niyo sa BICAM. Wow. Ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag yan. Hindi ba? Hindi kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo dahil amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, Conte, nung may binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yun nakikita. Baka meron pang mas malala pa dyan, hindi pa natin nakikita. Tito Sen, ang sabi ni Senator Ping Lacson na nabalitaan ko na siya ay maghahayag ng kanyang privilege speech tungkol sa isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Pag siya nagtalumpati, susunod ba ron ang iyo ng paghahayag na ito'y imbestigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Yes. Oh, yes. We have to do that because we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit
So, paano mangyayari dyan? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi release ng presidente. Yes. Kung hindi ako nagkakamali, merong nagsabi sa akin kagabi na pag-uwi raw ni Presidente, gusto niyang alamin din ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Kasi sigurado hindi niya alam eh. Dahil kung alam niya yan, ibibito yan eh. Sigurado eh. Ayan o. Well, alam nyo kaya matindi po ito. Ano sabi ni Senador Soto? 142 billion ang na-discover. 142 billion. Yung iba nga, 147 daw. Ay baka daw may kasamahan pa yun. Isiningit ng Senado. At under Senate President Escudero ang dapat magpaliwanag. Bakit nangyari yan? Nasingitan ng Malacanang. May binito ng Malacanang dyan, pero mayroong ganyang kalaking pondo. Isipin mo, mayroon palang lugar sa probinsya na wala pa daw 10,000 ang tao. Maliit na barangay. Pero nilagyan ng bilyon-bilyon project. Nakawan ito, mga kaibigan. Nakawan itong karapalan. Mabutit nakita ito. Hindi ito talaga papayagan ng Malacanang. Kaya ngayon, itong mga veteranong senador ang mag-iimbestiga. Bakit Senador Escudero? Bakit nangyari ito? Bakit pinayagan mo ito? Imposibleng hindi mo alam ito dahil ikaw ang Senate President. Dapat hindi mo pinayagan yan. Yan ba ang dahilan? Kaya ngayon sinasabi mo, kontrolado mo ang Senado, majority ng mga senador ay hawak mo. Dahil ba dito sa bilyong-bilyong ito na pera ng bayan? Nag-iimbestiga ang Senado on Kongreso in aid of legislation sa adi umano'y korupsyon. Pagkatapos ngayon ang kaduda-duda, kayo mismo ay nasasangkot dito sa bilyong-bilyon. Malinaw ang sinasabi ni Soto. May pagkakorupsyon ito kung hindi malinaw kung saan ginamit. At bakit ganyang kalaki? Normal lang daw yung 200 hanggang 500 million na project ng senador. Normal lang daw yun. Pinapayagan yun. Pero pagkaganitong karaming bilyon na kahit ang Malacanang ay nalusutan kung papaano nasingit ito, insertion ito sa BICAM, itong budget na ito 2025, abay maraming dapat ipaliwanag ang Senate President Escudero at kasalukuyang mga senador. Wow! Kaya tuloy lumalakas ang panawagan, abolish na ang Senado Kaya tuloy lumalakas ang panawagan, galit na sa Senado at galit na sa mga senador. Ito, nagkukunwarin kayo'y malilinis, nagkukunwarin na kayo ay matitino, pagkatapos ganitong kalaki ang insertion. Ay totoo ito kasi si Soto, dating Senate President, Ping Lacson na senador na veterano, ang nakakuha ng impormasyon. Nasa dokumento Naku, nagkabukuhan na. Ito ba ang epekto ng pagiging arogante? Ito pa ang epekto ng kung bakit ang dating pro Sara, puro Duterte, puro dribble sa impeachment? Dahil merong ganyang kalaking pondo kayo, may ganyang kalaking pondo na pera ng bayan, hindi malaman kung saan napunta at kung sino ang makikinabang dito. Grabe ito. Mga kaibigan, matindi po ito. Huwag nating iiwan itong isyong ito. Please like and share. Pakishare po ninyo sa lahat ng inyong mga kaibigan sa buong mundo ang isyong ito. Pera natin, pera ng Pilipino ito.